Naglabas na ng update ang Japan government sa kaso ng dalawang OFW na si Hazel at Brian tungkol sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa bansang Japan. At base sa Philippine News at base din sa mga OFW na nasa Japan ngayon, na balita ngayon sa news doon, ay posibleng parusang kamatayan ang kakaharapin ng dalawa. Itinuturi ng suspect sa pagpatay sa mag-asawang Japanese sa Tokyo ang dalawang OFW na sina Hazel Morales at Brian De La Cruz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posible silang maharap sa parusang bitay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Labis ang pag-aalala ng pamilya Morales sa Nueva Ecija nang mabalitaan nilang itinuturing ng sospek ang OFW na si Hazel Morales sa Takahashi murder case sa Japan. Inaresto si Morales at isa pang Pinoy na si Brian De La Cruz nitong Enero dahil sa abandonment of corpse. Nakita sa CCTV footage ang pag-iwan ng dalawang Pinoy sa labi ng mag-asawang Hapon sa Tokyo. Pero ang nakababatang kapatid ni Hazel, kumpiyansang inosente ang kanyang ate. Ate, naniniwala kami sa'yo. Hindi kami titigil hanggang dulo. Papatunayan natin na wala kang kinalaman sa mga sinasabi sa'yo. Dahil ka magpapakatatag kasi papakatatag kami dito para sa'yo. Kahit gano'ng katagal pa umabot yan, aantayin ka namin ditong makauwi. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, Biyernes na matanggap nila ang mensahe mula sa Japanese police tungkol sa kaso ng dalawang Pinoy. This time po, ang charges sa kanila is murder and breaking into a residence. So far, yun po ang nakuha naming report. Pero paglilinaw ng ating embahada, so for now, wala pa namang formal charges na for those crimes for which they are arrested. So, panibagong proseso naman yan for the prosecutor to determine whether in fact there is enough evidence to charge them. Ang Department of Foreign Affairs hinihintay rin ang detalye kaugnay sa mga umano'y ebidensya laban kay Morales. And this was not yet confirmed by the police to the embassy. That the DNA of the lady was found on the knife. And that supposedly there's evidence that she was buying knives days before the incident. Patuloy naman ang legal assistance ng DFA sa dalawang OFW. Dahil double murder case ang kanilang kinahaharap, they can probably face a death penalty. But if you will notice, of course, it's policy of the government, Philippine government, to always ask for clemency when may death penalty. Sa ikalawang pagkakataon, nagpadala ng sulat ang pamilya Morales para kay Hazel. Eksklusibo nila itong binigay sa News 5 na atin namang pinadala sa Philippine Embassy sa Japan. Nangako naman si Ambassador Albano na ibibigay ang sulat kay Hazel sa oras na bisitahin nila itong muli sa kulungan. Apela ng pamilya Morales sa pamahalaan. If ever man kung magkaroon kami ng kakataon na makapunta dyan, or makausap po si ate, kung makita man lang, gagawin po namin. Ang tawag dyan, compassionate visit. We can help them if the Japanese will allow it. Kasi we can even fund it. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamilya ng isa pang akusadong Pinoy na si Brian De La Cruz. Nakakalungkot ang balitang ito lalo na sangkot ang mga kababayan nating OFW, pero wala tayong magagawa dahil pinili nila ang landas na yan. At wala ding magagawa ang ating gobyerno, lalo na't patas mag-imbestiga at ang batas sa bansang Japan. Bago pa man nangyari ang krimen o ang pangyayari na napatay nila ang mag-asawang Hapon, ay naipakita na natin sa video yung dating normal na buhay ni Brian. Pero ngayon nahaharap sa alanganin ang buhay nila. Ako nga pala si Brian, OFW dito sa Japan. Tara, samahan niyo ako sa journey ko. At ayun na nga, kung makikita nyo, inaayos na ng nanay ko at saka ng jowa ko yung bagahe ko na dadalhin ko. So makikita nyo, nahihirapan sila kasi napakadaming dala, hindi magkasya sa luggage. At syempre, kung makikita nyo, mas marami yung, yung pagkain kaysa sa damit ko. Kasi syempre, isa yan sa mga mamimiss ko pagka nagdagal ako dito sa Japan eh. Syempre, babiyahin na rin pala ako papunta ng agency namin kasi sila yung maghahatid sa akin sa NAIA. So shoutout sa Sangko Employment Solution. At ayan, kung makikita nyo, nag-overnight nga pala kami dyan kasi maaga yung flight ko, 6 AM. So
2 AM pa lang, hinatid na kami sa Naiya. Wala kaming tulog niyan, talagang as in puyat talaga. So, welcome back again. Ayun, sa pangalawang pagkakataon, babiyahe ulit ako pabalik ng Japan. So, makikita nyo ako dyan, haggard, walang tulog yan. So, ayan, at syempre makikita nyo yung immigration, di ba? Medyo kinakabahan ako dyan. So, alam nyo naman yung bali-balita. So, ayan, at check-in luggage na rin kami kasi para ready na. Tapos, syempre, gutom na rin kami niyan ito isa sa pinaka hanapin ko pagka So syempre kumain muna kami dito sa Jollibee at umorder ako ng favorite kong chicken joy at saka corned beef. Ayan, busog na busog ako niyan. Syempre ang sarap So ayan, kung makikita nyo, nakapasok na pala kami, nakalagpas kami sa immigration. So waiting na lang kami sa sa pagpasok sa may eroplano. At ayan, nagmumuni-muni ako diyan kunyari. At syempre mag-isa akong babalik sa Japan wala akong kasamang Pinoy. So ayan, samahan nyo ako sa mga gagawin ko dito. Ayan, makikita nyo, di ba? Itsura ko dyan. So haggard na haggard. At ayan nga pala, papasok na kami ng eroplano. Chine-check na yung passport ko at saka yung ticket. So okay naman. At ayan, papasikat na yung araw. Imagine mo, mag-aalas 6 na niyan ng umaga. So puyat na puyat talaga ako niyan nung bumiyahe. At ayan, sinakyan nga pala namin Cebu Pacific. At ayun, sa pangalawang pagkakataon, nandito na ulit ako sa aeroplano. At napakaswerte ko kasi nakaupo ako sa may tabing bintana. Talagang kitang-kita ko yung kasi gusto ko talaga nakikita yung yung dinadaanan, yung himpapawid, di ba? Yung mga ulap. So, ayan, paalis na rin kami. So, excited ako niyan. Imagine mo kahit wala akong tulog niyan. Gusto ko talagang makita yung yung paalis na o yung palipad na yung eroplano kasi 'di ba? Hindi ka naman palaging bumabiyahe kasi. So bilang baguhan sa pagbabiyahe, 'di ba? Sumasakay sa eroplano. So nakaka-excite, 'di ba? Nakaka-excite yung palipad na eroplano tapos makikita mo yung nasa ibaba, 'di ba? Ang liliit. So makikita mo yung Metro Manila. Ayan, kitang-kita talaga. So ang liliit na. So hindi ko na alam kung gaano kataas tong na to. So ayan, makikita nyo na nasa may na kami, himpapawid na kami niyan. At maganda yung panahon, thanks God. At syempre, ayan, yung Ilog Pasig yata yan, hindi ko alam. At ayan, isa sa pinaka gusto ko nakikita yung kaulapan. Talagang parang makikita mo, para siyang sea of clouds. Actually, sea of clouds talaga siya. So parang dagat din. Ayan, at syempre, kitang-kita rin karagatan. Hindi ko alam kung anong dagat yan. At ayun, tukat na lang story short, nasa himpapawid na kami. Ayan. And then after 4 hours nasa Japan na ako. Ayan, makikita nyo, iba na yung paligid, di ba? So palanding na kami niyan. Gusto ko nakikita talaga yan At ayun, matagal-tagal din nga pala akong hindi nakapag-vlog So welcome back. Asahan nyo, mag-upload ulit ako ng mga videos. So anyway, andito na nga pala ako sa Narita Airport. Ayan, kung makikita nyo, may nakita pa ako magjowa. Ayan, napakaswerte naman. Kasi ako dumating ako mag-isa lang dito. So nakakainggit. So anyway, ayan, palabas na ako ng Narita Airport. So nakita ko rin to, nagpipictorial. Siyempre nagpa-picture din ako, di ba? So ayun, at may naghihintay kasi sa akin, nasusundo sa akin na Japanese. So ayan, palabas na rin ako niyan ng Narita Airport. And tukat na lang story short, ayun, nasundo na ako ng Japanese na susundo sa akin. So dadalhin na ako sa apartment ko at syempre sa kumpanya. At wala akong tulog niyan, kaya puyat, pagod, grabe. So anyway, andito na ulit ako sa Japan. Kumain muna ulit kami bago kasi di pa ako makain, kumain muna kami ng ramen. At eto na nga, makalipas ang 4 na oras na biyahe, ayun, dumating na rin ako dito sa may bago kong apartment. Kasi dati ko nakatira sa may Kawaguchi, Saitama. So andito ako sa Ibaraki ngayon. So ayan, nasa elevator tayo, 5 palapag kasi yung yung apartment ko. So pakita ko sa inyo sandali kung saan ako tutuloy o maninirahan pansamantala. Ayan, ang ganda, di ba? Nandito ako sa city. Ayan, sa city dito sa may Ibaraki. Ayan, kung makikita mo, ayan, ang ganda ng tanawin. So mga bahayan din. At syempre, pasok na tayo sa loob. Ayan, kung makita mo, walang kagamit-gamit, di ba?
So syempre namili muna ako ng pagkain, pansamantalang pagkain ko kasi wala talagang stock dito eh. At syempre salamat sa may kumiyay ko kasi sinamahan ako mamili ng pagkain. At syempre siya gumastos niyan. Ayun, kasi syempre kararating ko lang, di ba? So pakita ko na rin sa inyo lahat yung buong paligid dito sa may apartment ko. Ayan, kung makikita nyo, wala talagang gamit as in. So, ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng, ng bintana. Tsaka ng, may veranda din, syempre. Mga tambayan kapag, nagkakape, di ba? Yan yung pinaka-the best. So, medyo madilim kasi gabi na yan. At, syempre, ayan, meron naman akong, washing machine, lutuan, at saka, refrigerator, oven. So, syempre, shower area, toilet, yan. Mga basic na, pangailangan nandyan. So, ang wala lang, lamesa, upuan. Pero ang ganda, kasi syempre, solo-solo ko yung wala akong kasama. At kung makikita mo, ayan, nire-ready ko na yung mga dala-dala ko galing Pilipinas. So, ayan yung mga pagkain na mamimiss ko kasi pagka tumagal ako dito. Kaya nag-stock ako niyan. At ayan yung rep, kung makita mo, bagong-bago. Ayun, walang laman. So, lalagyan natin. At syempre, dito kasi sa Japan, malaking bagay kapag ka nag-i-stock ka at nagluluto ng pagkain. Kasi sobrang mahal ng bilihin dito sa Japan. So, kung palaging pabili-bili ka sa labas, wala kang maiipon. Walang mangyayari sa pinagpapaguran mo o pinagtatrabuhan mo dito. At syempre, saludo nga pala ako sa mga kapwa ko OFW na nagsusumikap at nagsasakripisyo sa malayo, kahit malayo sa pamilya, para lang sa pamilya nila at para sa pangarap nila. So, saludo ko kasi alam na alam ko yung buhay bilang OFW. Sobrang hirap ng nasa malayo, nasa abroad, na malayo sa pamilya. Sobrang hirap, kaya saludo ko sa inyo. So sa mga nakakapanood na to, big salute para po sa inyo. Shoutout nga pala sa agency ko na tumulong sa akin para makabalik ako agad dito. Sa ayan, kung makikita nyo sa sa t-shirt ko nakalagay Sanko Employment Solution. Sa mga gusto kong mag-apply papuntang Japan. So ito isa sa mga legit na agency sa Pilipinas na makakatulong sa inyo para makapunta dito sa Japan at makapagtrabaho. So shoutout po. At syempre hindi ko makakalimutan yung unang 3 taon ko na pagtatrabaho dito na tumulong sa akin na makarating dito yung agency ko na PAMSI o Phil Assist Life Manpower. So shoutout po sa inyo. Yung unang 3 taon ko nga palang trabaho dito, ang visa ko ng trainee. At ang trabaho ko nga pala nun iba-iba kasi merong scaffolding, merong demolition, may excavating, merong basta yung dati kong kumpanya ko, maraming ginagawa sa pagdating sa construction, so civil engineering. Ngayon nung bumalik ako dito sa Japan, ang trabaho ko na ngayon backhoe operator, machine operator, yung mga heavy equipment na machine. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging trabaho ko dito sa mga susunod na vlogs natin. So ito na nga, kung makikita mo, ayan, kakatapos ko lang magligpit ng mga pinamili ko, mga baong kong pagkain, ayan, mag-stock ng mga pagkain. So kanina kung makikita nyo, walang kalaman-laman yung rep. So ayan, meron ng laman kahit pa paano, mga gulay, itlog, ayan, inumin. At syempre, kung makikita nyo, may freezer din sa ibaba. Ayan, may baon nga pala akong longganisa from Cabanatuan. Syempre, favorite ko yan eh. At saka, ayan, sile, fresh na sile. Ayan. At syempre, kung makikita nyo sa baba, may rice cooker din. Provided yan, kasama dito sa may apartment. At, ayan, yung washing machine at saka yung kitchen. So, kung makikita mo, ayan, andyan na yung mga bigas ko, yung pagkain, mga condiments, ayan. Malaking bagay yan kung kung tutuusan kasi sa mahal ng bilihin dito sa Japan. So, malaking tipid po ito. At syempre, ayan, mahilig din kasi kung magluto-luto kung kaya malaking bagay din. At mga condiments, ayan. Share ko nga lang pala, nung una nga pala, ang dami-dami kong daladalang condiments nung unang 3 taon ko dito. So, na-expired lang yung iba, pero wala, ganun talaga. So, ayan, pakita ko na rin sa inyo yung, yung toilet. So, inabutan ko na yung mapasin nyo yung toilet, medyo na ninilaw, ewan ko kung ano yun, pero kinuskus ko na, matanggal. So ayan, medyo maliit lang yung toilet natin, pero okay na kasi solo lang naman ako dito.
At pagkari ko magligpit, natulog ako kagad, sobrang pagod kasi. Ayan kung makikita nyo, kinabukasan, ang ganda ng araw, di ba? So 3 yung bintana, may veranda rin, so ang ganda-ganda. Sarap magkape dito sa umaga at saka magmuni-muni sa hapon, di ba? So hanggang dito na lang muna, bye-bye! Lesson sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW na nasa ibang bansa ngayon, na iwasan ang mga bagay o mga tao na magdadala sa inyo sa kapahamakan. Dahil kung sa Pilipinas na kapag nakulong kayo, ay mabibisita pa kayo ng inyong pamilya. Pero sa ibang bansa, kapag nasangkot kayo sa mabigat na krimen, ay parusang kamatayan ang posible nyong kaharapin. At mamuhay lang din na naaayon sa kita. Dahil kapag naghangad tayo ng labis-labis, ay mag-iiba ang takbo ng utak natin. Mas masarap pa rin yung pinagpapaguran. At palagi magdasal para makaiwas mag-isip ng ikakapahamak.